Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus sa sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon din gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga namumugto ng tumutugtog ng plauta at mga maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata, at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Meron din pong bersyon si San Marcos na Evangelista. Ito po ay may mga pangalan na halimbawa anak ni Jairus at yung babae. Pero ito ay walang pangalan naman sa bersyon ni San Mateo. Kung atin pong titinan mga kapatid, magkapatong na kwento o drama ng mga nangangailangan. Itong si pinuno na mayroong anak na namatay para sa kanya ay pumunta, lumuhod sa ating Panginoon Kristo at namamakawa na pumunta sa kanyang anak na ipatong man lamang ang kanyang kamay at ito'y mabuhay. Pumunta nga sila at kasama mga alagad at habang nasa daanan na may narito naman ang isang babaeng dinudugo for 12 years. Alam po natin siguro ang dala-dala niyang mga bigat sa buhay nitong babae dahil pag ika'y babae, dinudugo, ikaw ay isinasantabi, inilalayo dahil ikaw ay marumi para sa kanila. Ganun na lamang siguro for 12 years at least na wala siyang komunikasyon, wala siyang nakakausap, walang lumalapit sa kanya. Mas malaki ang trahedya ng babaeng ito nang dahil nalapalayo siya maging siguro sa kanyang mga kamag-anak o mga kaibigan dahil makokontaminate sila pag ito'y mahawakan nila. Pero ganun din ang pananampalataya ng tinitingnan ng babae na mahawakan man lamang niya maging siguro ng damit ng ating Panginoon Kristo at siya ay gagaling, at yun nga ang nangyari. Bagamat may takot dahil nahawakan niya, of course, ang ating Panginoon Kristo ay parang makontaminate na rin. Pero binilingan siya ng ating Panginoon Kristo at siya mismo ang nagdeklara sa babaeng ito na siya ay malinis ng dahil sa kanyang pananampalataya. Bagamat ito'y kwento sa kapanahunan ng ating Panginoon Kristo, paano naman natin titingnan at pagnilayan naman sa ating mismong kanya-kanyang
dinudulog sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, ilan po tayo dito sa simbahang ito? Siguro mga 200. At bawat isa sa atin ay may daladalang kwento ng ating dinudulog sa buhay. Maaring tulad nitong leader na lumuhod sa ating Panginoon Kristo para sa kanyang anak na babae at nagmamadali para sa kanya, siguro, bilisan mo, Panginoon. Mamamatay na yun. Bakit mo pa binilingan ang babaeng yan? May mga ganong kaisipan marahil. At ganoon din po siguro sa atin narito. Bawat isa sa atin ay may mabigat kung ating ikumumpara sa bawat isa. At baka sasabihin din natin, Panginoon, ito ang dapat pangunahin at tutugunan ng aking mga dinudulog sa iyo. Baka iniisip din natin, yung iba ay mas mababaw pa ng dinudulog kumpara siguro sa atin. So biruin ninyo, siguro kung 200 man tayo dito, ito pangalamang dalawa, ano kaya iisipin ng bawat isa sa atin at kung sino ang mapaprioritize na sundin ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang ating pagnilayan. Lahat ng ating dinudulog, ito po'y tinutudugunan. But we have to remember, because our Lord Jesus Christ telling us something that He knows every one of us. Na ibig sabihin, we have just to trust Him because after all, He owns everything in this world. Kanya po itong nilikha, kasama po tayo. Alam ng Panginoon ang detalye ng ating buhay. Bagamat meron tayong dinudulog, many of us would ask, Lord, priority mo naman ako. Many of us, para bang irrigation sa atin mismong pag-iisip na ako ang mauna dapat dahil sa bigat ng aking dinadala. These are all temptations. When we ask in our prayers, many of us would think in our own terms. Ating gusto. But we have to remember, it is always be the will of God. And for us is just to entrust ourselves. Kaya itong dalawang example na ating narinig na kwento, ang kanilang pananampalataya ng kanilang dinudulog ay pinaubaya nilang lubusan sa ating Panginoon Kristo. At para po bang sinasabi sa atin, ang bawat dinudulog natin, trust me, magtiwala ka. Magtiwala ka. Ibig sabihin, it is in the terms of our Lord Jesus Christ and not of us. Kasi mostly yung ating dinadasal, atin mismong terms. Panginoon, gawin mo naman ito. Panginoon, bigyan mo naman ako ng ganito. Panginoon, biyayaan mo naman ako ng ganito. Most of this as our own terms, not even His. So the lesson in this gospel is that we have just to trust our Lord. At paulit-ulit po siguro niyang sinasabi sa bawat kwento ng kanyang pagpapagaling, trust me. Magtiwala kayo. Magtiwala kayo. Alam ko ito. Ako ang may likha nito. Ako ang may akda nito. Magtiwala kayo. And that is our test ng ating pananampalataya. Because many times in our prayers, ng ating mga dinudulog as if our relationship with God, ano pong nangyari? We make God as our consultant. Panginoon, ito ang gusto ko. Pangayunan mo naman. Panginoon, ito ang gusto ko. Biyayaan mo ako ng ganito. We make God most of the time as our consultant. Because what we are asking is only the benefits that we can ask from Him. It is not actually we asked Him, dumudulog tayo sa Kanya, dahil malalim ang ating relasyon at mahal natin siya. Mostly, pag nakukuha na natin ang gusto natin, nakakalimutan na natin at isinantabi na natin, maging mismong paanyaya niya sa atin na makikiisa sa dala-dala din niyang pagpapagaling, ibig sabihin sa misyon ng dala niya para sa sangkatauhan. Bakit? Dahil gusto lang natin, ayaw na natin siya kung meron man siyang pinapagawa para sa iba. Ibig sabihin,
I have done my own terms, napagaling ang may gusto kong pagalingin sa mahal ko sa buhay, ay bahala ka na dyan, Panginoon. We have to remember, when we approach Jesus Christ, we have to completely trust Him and in His mission. Maging siguro, instrumento kung merong mang napapagaling o kung sino mang ating dinudulog sa Kanya, instrumento ito na tayo pa po'y meron pang mas malawak na dinadala tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, many times, what we are asking is just an instrument for us to go beyond na hindi lamang sa atin. Kaya po, ang pagninilay nitong Ebanghelyo ay magtiwala tayo. Hindi sa atin, sa Kanya. Hindi sa ating kagustuhan, sa Kanyang kagustuhan.